You're the same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow, when I've seen the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Yeah. By the power of your name, and all for your glory, the sick are healed, the soul is filled, the battle has been won. On your promise I stand, and if I believe it, that what I pray in your name, it's already done. Oh, let your will be done. We need, and you are God of the impossible. There is no power great, exceeding abundance, beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Oh, yeah. In the waiting, you get the glory. In the healing,
Good morning lahat. I want you to think of the promises of other people made to you. It may be a promise na ititreat ka niya, or a promise na may ibibigay siya sa'yo, or may ibibili siya sa'yo, a promise na mag-spend ng more time sa'yo, or a promise na magiging faithful siya sa'yo as long as you live. Ang daming promise, lalo ng mga taong akala natin ay matutupad o mangyayari. Kasi tayo, di ba, kapag may nag-promise sa atin, gusto natin syempre matupad mangyari yun. And as we journey dito sa Joshua 21, makikita natin yung magagandang sinabi about God's promises to Israelites. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila samba. Salamat po sa kabutihan mo po sa aming mga buhay. Salamat po sa palagi mo pong pagsama sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa wisdom na pinagkaloob mo na po sa amin. Lord, samahan mo po kami na maintindihan as we journey Joshua 21. Salamat po sa mga pangako mo po sa amin. Nawa po, Panginoon, ay patuloy po itong mga puso, ang mga pangako mo po sa amin, Panginoon. Lord, thank you po. And Holy Spirit, move in our heart. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka pong mapapurihan at masamba. In Jesus' name, Amen. So, Joshua 21 ay tungkol sa provision of cities para sa mga Levita. Fulfillment ng pangako ng Diyos to His people. It is about God's faithfulness and the care God provides for His people. Matapos yung matagal na taon ng paglalakbay ng mga Israelita ng yung mga battle nilang kinaharap and enduring hardships, ay matatanggap na nila ang inheritance ng pangako ng Panginoon sa kanila. So, sabi sa Joshua 21 verses 43 to 45, so the Lord gave to Israel the land He had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. 44, and the on every side, just as He had solemnly promised their ancestors. Not one of their enemies withstood them. The Lord gave all their enemies to their hands. 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Sa Tagalog ng Joshua 21:45, walang isa man sa lahat ng mabubuting pangako ng Panginoon sa Israel ang nabigo. Natupad bawat isa. So, this verse is a powerful declaration of God's faithfulness. Ipinapakita nito na God always keeps His promises. No matter how long it takes or whatever circumstances arise. Sa context ng Joshua 21, ang pangako ng Lord na ibibigay ang lupang pangako at mga lungsod sa mga Levita ay natupad. This verse serves as a reminder that God is trustworthy at ang pangako ng titiyak at hindi magpapabaya kaano man katagal ang pagsubok. Walang pangako ng Diyos sa Israel ang hindi natupad. Lahat ng Diyos ay naisakatuparan
ito ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Pinatunayan nito na si Lord ay tapat sa kanyang mga pangako. So, this verse, Joshua 21:40, ay hindi lang para sa mga Israelita, pero it speaks to us today. Our God is a promise keeper. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Hindi nagpa-promise ang Panginoon ng hindi niya kayang gawin. Whether it's a promise of provision, peace, guidance, o kahit ang eternal life through Christ. Confident tayo na gagawin ng Panginoon, that God's word will always come to pass. So, tayo ba? Let us take a moment to reflect on God's promises in our life. May mga times na we face challenges or doubts and waiting periods. Isipin mo yung mga times na God is faithful even when things seems uncertain. Minsan kasi, if you feel like God's promises are delayed, taking a long time to come. Pero, gaya ng mga Israelita, they had to wait for the right moment to enter the promised land. Tayo rin ay dapat maghintay. Hindi laging nangyayari ang pangako ng Diyos sa oras na inaasahan natin. Pero ng Panginoon ay laging perfect. Tayo kasi masyado tayong mainipin at gusto natin masyadong madali yung mga bagay-bagay. Kapag may gusto tayo, ay nais din agad-agad. Kapag may hiniling tayo sa Panginoon, ay nais natin na ibigay agad to sa atin ng Lord. Pero, ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng mga mangyayari. Remember, God's timing is perfect. Trust that when God makes a promise, it will happen at the right time. His own perfect time. The story of Israel's inheritance testament that God is faithful and tutuparin niya ang kanyang mga pangako even if it takes time. Ikaw, kapatid, may hinihintay ka rin bang pangako ng Panginoon na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad? Are you struggling to trust God's timing or faithfulness? Let us remember this verse as a reminder to hope and trust that God will fulfill His promises in His perfect time. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Tayo po ay manalangin. Thank you for being a God who keeps His promise. Tulungan mo po kami to trust in your faithfulness even if we don't see the full picture. Tulungan niyo po kami to wait patiently and to hold on to hope na lahat po ng pangakong binigay mo will come to pass in your perfect time. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ibinigay mo po sa amin. Patuloy po namin at tumimo po ito sa aming mga puso at isipan. Patuloy po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Patuloy ka pong kumilos sa aming puso at buhay.
Muli po, Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang buong Miracle of Life family. Maranasan po namin ang iyong himala and mag-hold po kami sa promises na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli po, patuloy ka po naming pinapapurihan, sinasamba at dinadakila. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Jesus. We love you, Lord. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Muli po sa Diyos ang papuri. Bye-bye po.